ngayong araw, makakasama po natin ang mga pambato ng Pilipinas para sa 2024 ICF Dragon Boat World Championships. Ang magdadala po ng dangal sa bansa sa isa sa biggest international dragon boat racing competition. Kasama po natin ngayon live dito sa studio. Ito yung mga world champion World champion. So, ang team captain ng Men's Team Philippine Canoe, Kayak and Dragon Boat Federation na si OJ Fuentes. Ganyan din ang paddler ng Philippine Canoe, Kayak and Dragon Boat Federation na sina Edmund Katapang, Nelson Cardova at Rogelio De Borja. Magandang umaga po at welcome. Good morning Sa Rising Shine. Good morning. Thank you. Uy, how are you preparing for the upcoming competition, itong 2024 ICF Dragon Boat World Championship? As of now, we are prepared already po. Prepared na. Prepared, handang-handa na po kami sa darating na competition. So, natin na lang namin yung araw ng laro namin. Ganyan yung mga yung mga talagang minamanifest ng pagkapanalo. Ready na 100%. Well, dahil sinabi mo nga, ready na kayo. Pag-usapan natin yung preparation ninyo, no? So, ilang buwan ba ang preparation pa bago ka lumaban sa isang World Championship? Depende po yan sa mga tao na sasalang sa amin. So, maraming struggles bago dumating kasi yung iba naming ka-teammates, mga military, so hindi pa namin nakakasama. So, hiwa-hiwalay pa kami. So, 3 months ago, saka kami nagsama-sama or di ako nagkakamali. 3 months ago lang. Pero habang wala pa sila, di pa kami nagsama-sama, they have their own training. May sarili-sarili ng binibigyan sila ng training. mga coaches namin, ng mga programs, gano'n. So para pag nagsama-sama, hindi sila ma-behind sa trainings namin. Saan usually yung mga training ninyo? Ngayon, naka-base kami sa Taytay Rizal. Doon yung training ground namin talaga. Okay, so you're the team captain. Yes po, yes po. Yung iba naman nating mga members dito, so kamusta yung inyong paghanda? Ano dapat yung mindset going through the competition, sir? So, yun na nga po, yung paghahanda po namin is mag-focus lang din, magpahinga na maayos. So, kumbaga, yung fighting po talaga. Okay. Laban lang ng laban. Oo. Okay. Nabanggit mo kanina may mga taga-military kayong kasama. Yes. So, anong mga profession ninyo at paano nyo na isisingit dito yung mga training aside from what you normally do? Day job. Oo. Kasi kami, athlete soldier, tapos dinidiis kami ng... soldier, Opo. okay. Dalawa kami. Kayo, Ako sa Air dalawa. Force. Si Rogelio. Air Force, that's working, okay. Ako sa Air Force, chef naman sa Army. Okay. Tapos, nadiis kami ng Armed Forces ng Special Service. So, after nun, nadiis kami, pupunta na kami ng PCKF para mag-training na kami. Well, si Rogelio, meron bang kayong sinusunod na diet or may mga bawal ba kayong kainin at pwedeng kainin lamang during training? O lahat pwede naman. Lahat pwede po pa. Kasi Pwede, kailangan okay. talaga sir ng pagkain para pampalakas sa katawan. Pampalakas talaga. No? Kasi evident nakikita Oo naman natin tsaka yung physique nila. Army at saka Air Force eh. Pero I wonder, pang ilang competition nyo na ito? Kasi may title na rin kayo as world champion. Yes. Sa akin, since 15 years old kasi ako nagko-compete na ako. Oh, okay. So I'm 26 years old, so halos every year may competition. And ngatlong world championship ko na to sa Dragon Boat na sasalian. So, yun yung mga kasama ko rin, ganun din sila. Okay, so matagal na talaga kayo Matagal, magkakasama. Ang sport na dragon boat racing hindi masyadong pamilyar, no? So, sa ganitong mga event, lalo na dito ginaganap sa Pilipinas, gaano ito nakakatulong para ma-recognize ng ating mga kababayan itong sports nito? So, go. Yeah, go ahead. Microphone, yeah. Mahihayin sila. Mahihayin sila. Ulit yung... Kung ito bang klase ng World Championship na ginaganap dito sa ating bansa, gaano ito nakakatulong para palaganapin pa yung kaalaman ng ating kababayan about this sport na canoe tsaka kayak? Go ahead, coach. Kasi ikaw marami ka ng sinalihang World Yes po, Championship Actually, itong World Championship na gaganapin sa Pilipinas, hindi lang first time this is first time sa Philippines and of course the host country
ang Pilipinas and first time din sa buong Asia. So malaking event po talaga to and of course nakakatulong to lalo na sa environment natin para mapalaganap yung kalinisan and pagkakaisa ng bawat isa, lalo na yung yung sports namin is a team. So ayun. Tsaka yung tourism, Yes, yes po. makakatulong yan eh. In fact, ilan ba yung mga countries na mag-join dito sa As of now, may mga competition? confirmed athletes, confirmed countries na 20 plus countries. Kasama na yung 20 mga plus. European, Okay. Russians, and Australians pupunta dito sa Pilipinas. Okay, may tanong ako, Diana. Ano yung team to beat na bansa? Yung medyo nahihirapan kayo? Pilipinas. Yes, lahat naman kasi of course this is a big event so lahat ng bansa nagpe-prepare. So lahat kami rin parang big pressure din sa amin kasi lalo na kami yung host country. Yung Pilipinas yung host country so matinding laban talaga. Malaking hamon sa amin to. So kailangan patunayan namin kasi sa ibang bansa world champion kami. Lalo pa paano pa kaya dito. So kailangan namin patunayan na we are the Team to beat. strongest. Yeah. Pero sinong defending champion sa competition na to? It depends po yun sa categories. So there's so many categories po kasi and events. Okay, so kailan gaganapin ito at saan? Paano namin kayo masusuportahan? Sa gaganapin dito sa Puerto Princesa, Palawan, sa October 28 to November 4. Yun po. Ayan, November 4. Good luck sa inyo, ha? Good luck Kailangan at full support kami para sa mag-world inyo. champion ulit tayo. Oh, well, all the best and good luck at sana iwagayway nyo ng ang ating watawat ng Pilipinas sa upcoming competition na yan and we Yes hope po. that you will win gold in that competition. Again, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa inyong oras sa aming ngayong umaga. OJ Fuentes, Edmund Katapong, Nelson Cardova at Rogelio de Borja. Muli, maraming salamat at good luck sa inyo lahat. Thank you so much po. Thank you.